Efeso or Ephesians chapter 2 verses 1 to 10. Ang sabi po dito ng salita ng Diyos sa salin ng ang Biblia, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubog mga anak ng kagalitan, gaya naman ng iba. Ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa kaniyang iniibig sa atin. Bagaman tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalikip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. At tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus, upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Verse 8, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Mga minamahal, mga kapatid, ito po ang makapangyarihan at banal na salita ng ating Panginoon. Gaya po ng nabanggit po natin kanina, tayo po ay nasa pangatlong bahagi na ng 5-part series ng atin pong pag-aaral sa 5 solas of Reformation, at naaral na po natin mga kapatid, kung maalala ninyo, ang dalawa sa 5 mga solang ito, namely yung sola scriptura na ibinahagi po sa atin ni Deacon Kimpi, at last Sunday naaral na po natin yung solus Christus, so kay Kristo lamang na ipinangaral po ng inyong lingkod. At ngayon naman po ay nais natin talakayin ang isa pa sa mga sola na tinatawag po sa Latin na sola gratia. Ang salita pong Latin na ito, o yung Latin phrase po na ito, ay may ibig sabihin na by grace alone. O sa Tagalog po ay sa biyaya lamang. Ang prinsipyo po at katotohanan ito ang isa sa pinaglaban ng mga reformador noong 16th century against the Roman Catholic teaching ng kaligtasan po, ayon po sa kanila, ay dapat pong paghirapan ng tao. Dapat po tayong gumawa ng mabuti ayon sa mga Katoliko, kagaya po halimbawa ng pagsunod sa mga 7 sakramento ng simbahan, pagkakawang gawa, at pagbili ng mga indulgences nung binebenta po nila, at nung panahon po ngayon, kapag ikaw ay bumili, yun daw po ay magiging ticket mo papunta sa langit. So ang kaligtasan para sa kanila ay hindi po parang regalo, hindi po ito parang biyaya na maituturing, kundi ito po ay parang sweldo, ito po ay parang reward na kailangan po nating pagtrabahuhan para po ito ay ating maranasan o makamtan. Sa katuruan pong ito ng Roman Catholic Church noon, noong 16th century, at maging sa panahon po natin ngayon, hindi naman po nagbabago ang kanilang doktrina. Dito po tutol na tutol ang mga protestante na kagaya po natin. Dito po tutol na tutol ang mga reformador o mga reformers para po sa atin. At para po sa mga reformer noong 16th century, ito po ay napakalaking kamalian. Ito po ay heresy na matatawag. Gaya ng natutunan po natin, naniniwala ang mga reformers sa prinsipyo ng sola scriptura, kung saan, mga kapatid at mga minamahal, ang Biblia lamang po ang merong final authority, hindi po si Santo Papa, hindi po ang tradisyon na inimbento lamang ng tao. Ang Biblia lamang ang merong final say
para po sa ating dapat paniwalaan at kung paano po dapat tayo mamuhay. At sa Biblia, mga kapatid, kung ito lamang po ang ating pagbabatayan, klarong-klaro po na ang kaligtasan ay hindi na po natin dapat paghirapan na gaya po ng sweldo at ng reward. Sapagkat meron na pong persona na naghirap po nito paalang-alang-alang sa atin. At ang pangalan po niya ay ang Panginoong Hesukristo. Na po, siya po ang daan, katotohanan at ang buhay. Sabi po ng ating pinag-aralan nung nakaraan sa Solus Christus. Sa makatuwid, mga kapatid, tayo po ay naniniwala sa katuruan ng Biblia na ang kaligtasan po ay may hahalintulad po natin sa isang regalo, isang kaloob, na bagamat po tayong mga tao ay hindi karapat-dapat dahil sa ating mga kasalanan, ito po ay kusang loob ng Diyos na ibinigay para po sa atin. At yan po ang klarong-klarong mga katuruan na makikita po natin, mga kapatid, sa mga talatang ating sinasalang-alang sa umaga pong ito. Alam niyo po, ang aklat po ng Efeso ay mahati lamang po natin sa dalawang bahagi. Hindi ko po alam kung nag-devotion nyo na po ang book ng Ephesians. Pero ito lang po, generally speaking, ay mahati nyo sa two parts. Yung first part po nito, which is chapter 1 to chapter 3, ay yung masasabi po natin na doctrinal part ng book ng Ephesians. At dito, mababasa po natin ang tungkol sa hiwaga ng Ebanghelyo. Na makikita natin dito ang lalim, ang lawak, at ang taas ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo na isinisiwalat po ni Apostol Pablo sa mga mambabasa ng kanyang sulat na ito. By the way, ito pong book ng Ephesians o sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Ephesus ay hindi po dinisenyo lamang para sa lugar ng Efeso. Pinapaniwalaan po sa pag-aaral na ito pong sulat na ito na nasa panahon po natin ngayon ay sa New Testament ay Ephesians ay ipinapasa-pasa sa iba't ibang iglesia sa lugar ng Asia upang kanila pong matutunan, upang sila po ay lumago. So dito makikita natin, mga kapatid, na itinuturo, inihahayag ni Apostol Pablo ang mga dakilang katotohanan, ang mga hiwaga noon na ngayon ay nailalantad na sa ilalim ng bagong tipan tungkol sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit po niya ito ginagawa? Kasi kung papansinin niyo yung context in chapter 1 verses 15 to 23, ang desire ni Apostle Paul po dyan, ang panalangin ni Apostol Pablo po dyan para sa iglesia ay sila po ay lumago sa kanilang pagkakaunawa sa katotohanan ng Ebanghelyo. At isa po ito sa paraan ni Apostol Pablo upang ang mga mananampalataya na gaya natin ay lumalim sa teaching and sa truth ng gospel ng ating Panginoong Hesukristo. Ang second part po ay sa chapters 4 to 6. Mababasa po natin dito, mga kapatid, yung mga practical na tagubilin ni Apostol Pablo, o masasabi po natin ito yung mga aplikasyon ng mga katotohanang inilatag ni Apostol Pablo from chapters 1 to 3. So sa unang bahagi po ng aklat na ito, natatagpuan ng mga talatang ating pinag-aaralan, from chapters 1 to 3, nakapaloob po dito po nakapaloob yung mga talatang ating pinag-aaralan ngayon, which is yung doctrinal part o yung pagpapaliwanag, paglalatag ni Apostol Pablo tungkol po sa Ebanghelyo. So, interestingly po, ang chapters 2 verses 1 to 10, kung pag-aaralan po natin yan sa original na salita na ito sa Griego, yung mahabang verses na yan na binasa ko kanina, verses 1 to 10, ay isa lamang pong sentence. Ibig sabihin nun, mga kapatid, hindi po mapigilan ni Apostol Pablo yung excitement habang binabalikan po niya yung dating kalalagayan ng mga mananampalataya at kung paano po sila nakaranas ng kamanghamanghang biyaya ng Diyos. Alam niyo po yun, mga kapatid, kapag nagkikwento kayo sa inyong kapwa ng isang napakagandang karanasan, di ba parang tuloy-tuloy kayo at hindi kayo halos makahinga. Hindi kayo mapreno sa inyong pagsasalita sapagkat sobrang excited kayo sa inyong ikinikwento. So parang nai-imagine ko dito si Apostle Paul nung isinusulat niya yung Ephesians 2, 1 to 10 na hindi niya nalagyan ng period
tuloy-tuloy yung kanyang pagkikwento kung paano naging napakabiyaya ng Diyos sa atin pong mga buhay kahit po tayo ay mga makasalanan. So tunay na ito po ay mga kamanghamanghang mga katotohanan na may kakayanan po, mga kapatid, kung inyo lamang pong pagbubulayang mabuti na pukawin ang natutulog po nating mga puso at lusawin ang nagyayelo po nating puso upang ito'y magtungo sa doksolohiya at pagpupuri sa Diyos. So dito makikita po natin, mga kapatid, na ang kaligtasan po na tinanggap ng bawat sumasampalataya ay purong biyaya lamang ng Diyos mula sa simula hanggang sa wakas. Yan po yung katotohanan na gusto ko pong maging klaro sa bawat isa sa atin sa mga oras na ito. Na ang kaligtasan na ating tinanggap bilang mga mananampalataya ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos mula sa simula hanggang sa wakas. At pinahayag po ito ni Apostol Pablo sa mga talatang ito sa dalawang bahagi. So una, mapapansin niyo po na ipinahayag niya muna ang buhay ng mga mananampalataya bago po nila maranasan ang biyaya ng Diyos. No? Parang nagkaroon ng throwback po dito, mga kapatid. In verses 1 to 3, makikita nyo dyan, binalikan ni Apostol Pablo ano dati ang mga mananampalataya bago maranasan nila ang biyaya ng Diyos. And then panghuli, which is yung ating last point, ipinahayag naman niya ang buhay ng mga mananampalataya matapos po nilang maranasan ang biyaya ng Diyos. That is in verses 4 to 10. So, two part lang po, Parang before and after, para mas madali. Bago maranasan ang biyaya ng Diyos, ganito tayo noon, verses 1 to 3. And then matapos po nating maranasan ang biyaya ng Diyos, in verses 4 to 10, ganito na po tayo ngayon. Yan po ang basically, ang argument dito ni Apostle Paul na upang ma-appreciate po natin ang grace ni God sa atin pong mga buhay. So isa-isahin po nating pag-aralan ngayon, mga kapatid, at nawa po madiin itong mabuti sa ating mga puso at magdulot ito ng panibagong lakas at kasiyahan. Kung sakali man po, hindi ko alam ang buhay ninyo, maaaring bago kayo pumunta dito, bugbog na kayo ng kaliwat kanang pagsubok, sobrang discouraged na kayo, at sobrang na kayo, kumbaga patang-pata na kayo sa buhay sa sanlibutan. Pero sana ito'y maging refreshing truth sa bawat isa sa atin kung gaano po napakabiyaya ng Diyos sa atin pong mga buhay. So pag-aralan po natin una ang biyaya ng ang buhay ng mga mananampalataya bago nila maranasan ang biyaya ng Diyos. Ang buhay ng mga mananampalataya bago nila maranasan ang biyaya ng Diyos. At makikita po natin yan ng klaro from verses 1 to 3. Dito mababasa natin na pinapaalala po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso yung dati po nilang kalalagayan. Para po mas ma-appreciate po nila ang biyaya ng Diyos na kanila pong naranasan. Hindi po ba minsan dumarating sa punto ng buhay po natin, lalo na kung ilang araw na kayo o halos isang linggo na kayo na tuyo, noodles, ano pa ba? Tuyo, noodles, tsaka tuyo ulit. Tapos, may nagdala sa inyo ng lechon na mula doon sa kasalan nila Krisya, So, sabang kinakain nyo siguro yun, ang sarap ng lechon, naalala mo nung nakarang isang linggo, puro tuyo, noodles tayo. Di ba? Mas masarap yung lechon kapag ka naaalala natin yung mga nakaraan natin kinain hindi masyadong masarap. Di ko sinasabi hindi masarap, ha? Masarap, hindi lang masyadong masarap, kumpara mo naman sa lechon, So, dito, parang ganun yung ginagawa niya. Para mas ma-appreciate ng mga mananampalatayang kanyang sinusulatan, yung biyaya ng Diyos, ipinaalala niya ang kanilang mga madilim at nakakatakot na nakaraan. At sana ganito rin po yung makita ho natin para ma-appreciate natin yung biyaya ng Diyos natin pong tinatamasa sa mga oras po na ito. So, una pong kalalagayan po nila na pinaalala sa kanila ni Apostol Pablo bago yung biyaya ng Diyos ay sila po ay mga patay espiritual. Tingnan niyo yung verse 1, mga kapatid. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga
kasalanan. By the way, sa original language, sa Greek, wala po yung phrase na binuhay niya dyan. No? Kaya kung babasahin nyo sa English translation, wala po yung part po na yon. Ang nakasulat lamang po sa original ay kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. So, hindi po ibig sabihin ito, mga kapatid, na yung mga sinusulatan ni Apostol Pablo nung time na ito ay mga patay pisikal. No? Kasi kung patay sila pisikal, walang sense yung pagsusulat sa kanila, patay na nga sila eh. No? Ang ibig sabihin lang po nito, noon daw po, ang mga mananampalataya sa Efeso ay patay espiritual. Hindi sila patay pisikal, patay sila espiritual. Ibig sabihin, gaya ng mga patay pisikal, wala silang pakiramdam. Di ba ganyan ang mga patay? Walang pakiramdam. Wala silang panlasa. Hainan mo man yan ng litsyon. Hindi yan gagalawin ng taong patay. No? Wala silang interes sa mga bagay na nakakasiya sa Diyos. Sa mga susunod po na talata, makikita po natin dito kung ano ang interest nila, ano yung gusto nilang gawin. Kahit sila ay patay, meron silang mga bagay na interes at gustong gawin. Makikita nyo yan mamaya. Then, binanggit po ni Apostol Pablo yung dahilan kung bakit sila patay espiritual. Ayon sa kanya, ito daw po ay dahil sa kanilang pagsalansang at mga kasalanan. Yung salita pong pagsalansang, galing po yan sa salitang Griego na katumbas po ay paraptoma, na ang ibig sabihin po ay nalihis sila ng landas. No? Kung ang kalooban at kautusan ng Diyos ay mahalin tulad po natin sa 100 matuwid, ang mga tao po ay lumiko ng landas. No? Biglang liko. Ano? At yung salita naman pong kasalanan ay galing po sa salitang Griego na hamartia, na ang ibig sabihin po noon ay sumablay or they miss the mark. Kung ihahalin tulad naman po natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa pagtira sa dartboard, alam niyo po yung dartboard, di po ba? So, ang mga tao ay namintis tamaan yung bullseye. At yung bullseye po na yon ay ang kalooban ng Diyos. Sumablay po tayong lahat. Lumihis po tayong lahat ng landas. Yan po ang ating orihinal na kalalagayan mula pa sa ating ninunong si Adan at si Eva. Sabi nga sa Roma 3:23, pamilyar na talata, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo lahat, we all fell short. Sapagkat mga kapatid, ang dahilan po ng pagkamatay ng tao espiritual sa makatuwid, ay ang kasalanan. Yan, parang konektado yan sa pinag-aaralan natin sa Sunday School kanina. Perpekto lahat, ginawa ng Diyos ng lahat na banal, pero dahil sa pagpasok ng kasalanan, nagkaloko-loko ang lahat ng mga bagay, tayo ay nalihis na landas, tayo ay hindi nakasapul sa gusto ng Diyos sa ating mga buhay. Matapos mong sabihin ang kanilang dating kondisyon, bago po nila maranasan ang biyaya ng Diyos, ipinaliwanag din po dito ni Apostol Pablo in verses 2-3, yung dati po nilang naging buhay, nung sila po ay mga patay espiritual. So una, mababasa natin na sila po ay makasanlibutan. Paano mamuhay ang isang taong patay espiritual? Number 1, sila ay makasanlibutan. Tingnan niyo po again doon sa verse 2 rather, na inyong nilakaran noong una ayon sa ayon sa lakad ng sanlibutang ito. Ibig sabihin, mga kapatid, ang kanilang standard ng pamumuhay bago po nila maranasan ang biyaya ng kaligtasan ay ang makasalanang sanlibutang ito. Kaya po sila mga makasanlibutan. Kung ano ang trending, kung ano ang ginagawa ng karamihan, kung ano ang uso, kung ano ang masarap, kahit na po ito ay labag sa kalooban ng Diyos, walang pake ang isang patay espiritual. Di po ba? Ganyan tayo noon. Wala tayong pake sa nararamdaman ng Diyos. Gusto lang nating maging gusto lang natin na matanggap tayo ng sanlibutan kahit na hindi tayo tinatanggap ng Diyos. Pangalawa, sila po ay tagasunod ni Satanas. Sabi doon sa verse 2, balikan po natin, na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Nakita niyo po yon?
Yung Pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin ay siya ring espiritong gumagawa sa mga anak ng pagsuway ay walang iba po kundi si Satanas. Gaya po ng mababasa natin sa John chapter 12 verse 31, 2 Corinthians chapter 4 verse 4. No? Maaring hindi nila ito namamalayan. Sa tingin nila, wala naman silang ginagawang mali. Pero dahil sa kanilang patuloy na pagsuway sa kalooban ng Diyos, ang sinusunod na po pala nila, hindi nila namamalayan, ay ang kalaban ng Diyos. Kaya po sila, mga kapatid, tinawag na mga anak ng pagsuway. Sapagkat ang ama nila ay ang dyablo na siyang ama ng mga rebelde sa Diyos. Ano po? John chapter 8:44. Panghuli, makikita din natin na sila po ay namumuhay sa makasalanang pita ng laman. Tingnan niyo po yung verse 3, mga kapatid. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan gaya naman ng mga iba. Kung ano lamang po ang masarap sa laman, again, kahit labag, sa utos at kalooban ng Diyos, wala pong pakialam ang isang patay espiritual. Wala silang ibang kagustuhan, kundi ang pangsarili lamang nilang kagustuhan. Wala silang ibang kagustuhan, kundi masatisfy lamang ang sinful flesh. Wala silang paki kung ano ba ang kagustuhan ng Panginoon sa kanilang mga buhay. At hindi po ito bago nakalalagayan lang po ng tao. Ito na po ang buhay ng tao matapos pong mahulog si Adan sa kasalanan. Hiwalay po sa biyaya ng Diyos. Sila po ayon sa verse 3 ay katutubong anak ng kagalitan. Alam niyo po yung ibig sabihin ng katutubo? Ibig sabihin nun, mga kapatid, yun po ang kanilang kalikasan. Likas sa kanila. Ito yung kanilang nature. Normal sa kanila na sila ay mamuhay sa kasalanan. Hindi po sila mga makasalanan dahil sila ay gumagawa ng kasalanan. Sila po ay gumagawa ng kasalanan dahil sila ay makasalanan. Ano? Nakukuha niyo po yung difference? No? Sila po by nature ay ipinanganak, ipinaglihi sa kasalanan. Kaya hindi po kayo magtataka, kahit po ang bata na hindi niyo naman tinuruan magsinungaling ay kayang magsinungaling at kaya magrebelde sumuway sa kanyang mga magulang dahil po bata pa lang ipinaglihi na sa kasalanan. At dahil po dyan, mga kapatid, sa kanilang makasalanang pamumuhay, sila daw po ay karapat-dapat sa puot ng Diyos. Puot, mga minamahal na nagmumula sa katwiran at kabanalan ng Diyos na magdadala sa tao sa walang hanggang paghihirap at kapahamakan sa impyerno. Mga kapatid, ito po ang dating buhay ng mga mananampalataya sa Efeso bago po sila makasumpong ng biyaya ng Diyos. At kung ikaw ay mananampalataya na ngayon, ito rin ang dati mong buhay. Ano? Please note, mga kapatid, dati mong buhay. Ibig sabihin, kung ikaw ay mananampalataya na, hindi ka na dapat namumuhay ayon sa takbo ng sanlibutan ito. Hindi ka na dapat nananamit, nagsasalita, nag-iisip, at nabubuhay ayon sa mga napapanood mo sa Facebook o kung ano man pong social media. Hindi ka na nabubuhay batay sa sasabihin ng sanlibutan. Hindi ka na nabubuhay ayon sa gustuhan ng dyablo at pita ng laman. Ang lahat po na ito ay bahagi na lamang ho ng madilim nating nakaraan. No? Kung ikaw ay isa ng mananampalataya. Ngunit, kung ikaw po ay hindi patunay na naglalagak ng pananampalataya kay Jesus, di ka patunay na tumatalikod at nagsisisi sa iyong mga kasalanan, ibig sabihin lang nun, mga minamahal, hindi ka pa nakasusumpong ng biyaya ng kaligtasan. Ang nakaraan ng mga mananampalataya sa Efeso ay siya mong kasalukuyan. No? Ikaw ay patuloy pa rin namumuhay ayon sa takbo ng sanlibutan, ayon sa kagustuhan ni Satanas, at ayon sa nasa ng pita ng laman, na ang dulo po nun, ayon sa talatang ating pinag-aaralan, ay ang walang hanggang puot ng Diyos
na mararanasan po ng mga taong hindi nagsisisi sa lugar na tinatawag na impyerno. Na matapos po natin pag-aralan ng buhay ng mga mananampalataya, bago po nila maranasan ang biyaya ng Diyos, pag-aralan naman po natin ang buhay ng mga mananampalataya matapos po nilang maranasan ang biyaya ng Diyos. Again, ang verses 1 to 3, ayoko mawaglit niyo po yon, ay sinet up ni Apostol Pablo upang mas lalo nating ma-appreciate ang biyaya ng Diyos na nararanasan na po ng mga mananampalataya in verses 4 to 10. Mababasa po natin in verse 4 na sinimulan po ni Apostol Pablo ang pagpapaliwanag nito sa pamamagitan po ng pagsasabi niya kung kanino po nagmula ang kamanghamanghang biyaya na kanilang nararanasan. Ang sabi po diyan sa verse 4, at napakaganda pong phrase sa Biblia, paano nagkaroon ng pagbabago at ng magandang simula, panibagong buhay ang mga makasalanang ito in verses 1 to 3. Ang sabi sa verse 4, ngunit ang Diyos. But God, sa salin sa English. Ayon po sa ESV Study Bible, ang phrase na ito ay ang greatest short phrase in the history of human speech. Ito daw po ay tinaguri ang pinakadakilang maikling pananalita sa kasaysayan ng pananalita ng tao. Bakit po, mga kapatid at mga minamahal? Ito po ay sapagkat kung nauunawaan po natin talaga yung verses 1 to 3 na pinag-aralan po natin kanina, wala po talagang pag-asa ang tao na makaligtas sa puot ng Diyos. Wala silang kakayanang iligtas ang kanilang mga sarili. Kung pababayaan lamang po ang kanilang sariling kakayanan bilang mga tao upang iligtas ang kanilang sarili, wala po silang kahit gatiting na pag-asa. Lahat po tayo, dapat mga kapatid, kung hindi nakiilaman Diyos, kung hindi umeksena ang Diyos, lahat po dapat tayo ay patungong impyerno matapos po ng maikling buhay. Ito po ang dahilan kung bakit po yung phrase na ito, but God, ngunit ang Diyos, ang pinakadakilang phrase sa kasaysayan ng salita ng tao. Now, sino po ba ang Diyos na ito na naging dahilan para tayo maligtas? Ayon po sa verse 4, siya daw po ay mayaman sa awa. Nakita niyo po yun? Ibig sabihin, kahit karapat-dapat naman talaga tayo sa puot at hatol ng Diyos, yun naman ang dapat sa atin. Pinili niyang hindi ito iparanas sa lahat ng sumasampalataya. Bakit? Hindi dahil sa karapat-dapat at magaling tayo, kundi dahil sa kanyang napakayamang awa. Mga kapatid, naawa lamang po ang Diyos sa atin, kaya tayo hindi napahamak. Gusto ko pong ipaalala yan sa bawat isa sa atin kung sakaling tayo ay nakakalimot. Awa lang ang dahilan kung bakit po tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. At maliban po dyan, sinabi din po ng Diyos, siya din daw po, ayon kay Apostol Pablo, ang Diyos daw po ay meron daw malaking pag-ibig. Pag-ibig po ang nag-motivate sa ating Panginoon upang iligtas po tayo sa ating mga kasalanan. Sabi nga po sa John 3:16, isang pamilyar na talata, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang motivation ni God? Bakit niya tayo iniligtas? Pag-ibig. Tunay na napakalaki ng pag-ibig na ito sapagkat nagawa ng Diyos na ibigin maging ang kanyang mga kaaway. Sino yung kanyang mga kaaway? James chapter 4 verse 4, yung mga nakikipagkaibigan sa sanlibutan ay nakikipag-alit sa Diyos. In other words, tayo yun noon. Nung tayo mga makasalanan pa, nung tayo po ay mga nasa sanlibutan pa. Tayo ay mga kaaway ng Diyos originally, but because of His great love, inibig po niya tayo. Can you imagine that? Madali po bang umibig sa kaaway, lalo na kung malaki yung nagawa niya sa iyong kasalanan? No? Di ba pagka malaki yung nagawa niya sa iyong kasalanan, kulang na lang, kung gusto mo, kung pwede mo lang siyang titirisin mo siya, no? O kaya,
pinapangarap at kaligayahan mo kung siya ay mapapahama o mabibigo. Di ba ganyan yung nature natin bilang mga makasalanang tao? Imagine ninyo, yung kasalanang nagawa sa atin ng ibang tao, kumpara nyo sa kasalanang ginagawa natin sa Diyos araw-araw. Ano? Higit yung napakalaki sa kasalanan natin sa Diyos. At imagine niyo yung galit ng Diyos na naiipon dahil sa araw-araw nating pagsuway at pananakit sa kanyang damdamin dahil sa ating mga kasalanan. Yet sa kabila po ng mga iyon, mga kapatid, sa kabila po ng nagsisimpo yung galit ng Diyos dahil po sa ating mga paglapastangan sa Kanya, nakuha pa niya tayong ibigin. I mean, kung hindi nyo naiintindihan yung lalim at lawak ng pag-ibig na yon, I don't know kung paano nyo may imagine, mga kapatid. And take note, mga kapatid, hindi lang niya kayo ginawa ng basta-bastang kabutihan. Binigay niya sa inyo yung pinaka-best na regalong pwede niyang ibigay. Ano yon? Yung kanyang kaisa-isaan. No? Yun nga lang, bigyan mo ng ulam yung kaaway mo. Medyo pahirapan pa. Baka bigyan mo na ng ulam, may konting lason. O kaya, masarap yan, adobo yan, nung isang linggo, ulam pa lang. O kaya, menudo, meron lang yan konting lason. Pagka sa kaaway. O kaya naman, para hindi masyadong halata, baka dura-duraan mo, sa kaaway, di ba? Di ba, pahirapan pa nga tayong magregalo. Di ba, nag-birthday yung kaaway mo? Niregaluhan mo? Ano? Baka pag hinalaan ka pa nun ano ba naman ito? Baka bomba to Di ba? So, di ba, kaaway Hirap na hirap tayo. No? Pero ang Diyos, kahit napakalaki ng atraso natin sa Kanya, ibinigay niya yung pinaka-best na regalo. Si Hesus Kristo. No? Kaya nasabi dito ni Apostol Pablo, na malaking pag-ibig. Hindi lang basta pag-ibig, napakalaking pag-ibig. No? Na para magawa iyon ng isang Diyos sa mga makasalanang tampalasan na kagaya po natin. Now, matapos po niyang banggitin kung kanino nang galing yung biyayang ito, ipinalala po niya sa mga taga-Epeso yung dakilang epekto ng biyayang tinanggap po nila. At makikita po natin yan from verses 5 to 7. Nasabi po sa verse 5, nandun na po tayo, bagamat tayo'y mga patay, dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Yung pagbuhay po na binabanggit dito, mga kapatid at mga minamahal, ay pumapatungkol sa kapanganakang muli na binabanggit ng ating Panginoon kay Nicodemo in John chapter 3. Ito po ay pagbuhay sa patay nating espiritu noon. Pinag-aaralan natin in verse 1, upang tayo po ay magkaroon ng tunay na pagbabago mula sa loob. Mula sa pagiging makasanlibutan natin, tagasunod ng dyablo at makalaman, siya po ay ginawa po itong yung ating kalooban nung tayo pinanganak na muli o binuhay sa espiritu ay ginawa tayong makalangit, alagad ng Diyos at isang taong namumuhay na sa kabanalan. Mula sa isang taong umiibig sa sarili, siya po ay naging ang taong binago ng Diyos, binuhay ng Diyos ay taong umiibig na sa Diyos. Mula doon sa walang pakialam sa Diyos, siya na po ay naging taong ang Diyos na ang kanyang buhay. Mula sa pagiging taong walang pananampalataya, siya po ay naging isang taong naglagak ng pagtitiwala kay Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Ganito po ang epekto ng pagbuhay muli ng Diyos sa patay na espiritu ng tao. At bakit po niya kailangan buhayin, mga kapatid, ang patay na espiritu ng tao? Kinakailangan po niyang gawin ito sapagkat kung hindi, mananatili po ang tao sa kanyang miserableng kondisyon. Siya po ay patay. Wala siyang kakayanang iligtas ang kanyang sarili. Wala siyang kakayanang sumampalataya. Kaya kinakailangan siyang baguhin ng Diyos, buhayin ng Diyos mula sa kanyang kalooban. At ano ang motivation ng Diyos para gawin niya iyon? Ang sabi agad ng talata, sa kapamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Hindi natin deserve ang ipanganak muli. Hindi natin deserve ang buhayin tayo spiritually speaking, pero dahil ang Diyos ay mabiyaya, ginawa po niya ito sa atin.
Then matapos pong buhayin ng Diyos ang patay nating espiritu, ang sabi po sa verse 6, tayo'y ibinagong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Paano po ito nangyari, mga kapatid? Na tayo po ay nakaupo na daw, binuhay niya, no, by means of regeneration or being born again, yung pinanganak tayo muli, bigyan tayo panibagong buhay. Pero pinaupo daw tayong kasama ni Kristo sa kalangitan. No? Of course, physically speaking, hindi pa yan nangyayari ngayon. Ano? Kasi nandito pa tayong lahat. No? Hindi pa naman tayo nakaupo sa langit. Pero spiritually, positionally, tayo po ay kasama ng nakaupo ni Kristo sa sangkalangitan. In other words, nung tayo po kasi pinanganak muli ng Diyos at tayo po ay sumampalataya, nagkaroon po tayo ng tinatawag na union o pakikipag-isa kay Kristo, kung saan ang kanyang pagkabuhay muli ay naging ating pagkabuhay muli at ang kanyang karangalan na tinamasa matapos niyang mabuhay muli ay naging atin ding karangalan. Sapagkat tayo po ay naging kaisa na ni Kristo na anak ng Diyos, hindi na tayo itinuturing ng kaaway ng Diyos, kundi sarili po niyang mga anak. Buhay na walang hanggan ang ating tinatamasa ngayon, tunay na kasiyahan sa Diyos, kapayapaan po ng ating mga puso, kahit ano po yung ating pinagdadaanan. Hindi niyo po ba na-imagine, ano? Ang dami niyo ng pagsubok na pinagdaanan, pero paano niyo yun napagtagumpayan ng merong kagalakan at kasiyahan sa inyong puso? Hindi po ba dahil sa paniniwala ninyo na ang lahat ng mga bagay na ito ay nagkakalakip-lakip para sa aking ikabubuti? At dahil ito'y kaya ito sa akin, nagkakalakip-lakip para sa akin ikabubuti sapagkat ako ay anak ng Diyos. Walang bagay na loloobin ng soberenong Diyos na maranasan ko nang ikakasama ko. Di po ba? Hindi tayo nawawalan ng pag-asa. No, kahit ano man pong kahit po dumating tayo sa punto na tayo ay mamamatay na, hindi kayang kainin ng kamatayan yung pag-asang meron ng mananampalataya. Anong pwedeng pumukaw ng pag-asa ng isang mananampalataya kung ang kamatayan ay isa lamang daan patungo sa kalwalhatian? Paano mo tatanggalan ng pag-asa yung taong ang tingin niya sa kamatayan ay gate lang patungong eternity? Ano? Gate lang patungong glory. No? Marami pa pong iba, mga kapatid. Ilan lang po yan sa aking mga nakabanggit. Kung gusto nyo ma-refresh kayo sa mga pagpapalang tinanggap ninyo mula sa basahin nyo yung Ephesians chapter 1. Nilatag po dyan, isa-isa ni Apostol Pablo. Ang lahat ng pagpapalang meron po tayo. At lahat po ng mga ito, mga kapatid, alam niyo po yon, patikim pa lamang. Ano? Lahat po ng na-enjoy natin sa mundong ito, na bunga ng pagkikipag-isa natin kay Kristo, alam niyo po ba, yan po ay patikim pa lamang. Ano? Kasi sabi sa verse 7, tingnan nyo, upang sa mga panahong darating, meron pa tayong hinihintay ay mahayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Kung para ka nakikinig ng ng advertisement, parang wow, ang ganda, ang ganda. Gusto ko nang bilhin. Pero sabi nung nag-a-advertise, wait, there's more. Meron pa daw naghihintay sa atin na mahahayag yung dakilang kayamanan ng biyaya sa kanyang kagandahang loob kay Kristo Jesus. Sa muling pagparito po ng ating Panginoong Jesus kung saan ihahango niya na tayo sa presensya ng kasalanan, mararanasan po natin yung kalubusan ng ating kaligtasan. Mahahayag pa sa atin ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya na nararanasan na natin na mararanasan natin dahil kay Kristo. Mga kapatid, hindi po ba napakagandang paalala ito sa atin ngayon, lalo na kung may mga pagsubok tayong pinagdadaanan. Sunod-sunod yung may sakit, kagaya nung pinagdadaanan na ng ating kapatid na si Sister Maricel. Marami kang babayarin, na iniisip bukas, pero wala ka pa ring hawak na pera sa mga oras na ito. Magulo yung relasyon ng pamilya mo at marami pa pong iba, patong-patong, minsan sabay-sabay pa. Pero napakasarap na maipaalala sa atin at maibalik po natin yung ating mga atensyon sa mga pagpapalang meron na tayo dahil sa biyaya ng Diyos.
Minsan kasi na-overwhelm tayo ng dami ng mga pinagdadaanan natin. Nakakalimutan natin yung eternal blessings na meron tayo dahil sa gospel, dahil sa grace ni God. Papaalala ko lang sa inyo, ano man ang mangyari sa'yo sa buhay na ito, meron ka ng buhay na walang hanggan. At kung hindi pa yan sapat, papaalala ko lang sa'yo, hindi ka nakaaway ng Diyos. Anak ka na ng Diyos. Hello? Kompleto na ang buhay mo kay Kristo at ikaw ay meron ng walang hanggang kasiyahan dahil sa Diyos at merong kalwalhatiang naghihintay sa iyo, hindi hatol sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. Ang lahat po ng mga ito ay epekto ng biyaya ng ating Panginoon sa ating mga buhay na ini-enjoy po natin at pinagmumulan po natin ng ating kagalakan. Mga kapatid, kung kayo ay nalulungkot, kung kayo ay nabibigatan, kung kayo ay discouraged, ini-encourage ko kayo, bumalik kayo sa gospel. Nakakalimutan natin yung basic truth na yon, kung sino tayo ngayon kay Kristo Jesus. Ano? At masasabi ko sa'yo, I'm telling you, babalik yung joy. Ano? Ako ngayon ay anak ng Diyos no matter what. Ano man po yung aking nararanasan. Paano po tinanggap ng mga mananampalatayang ito yung biyaya? Na napakayaman ng kanyang biyaya. Pero paano po ito napunta sa kanila? Sinabi po din yan in verses 8 to 9. Tingnan niyo po, malapit na tayo magtapos. Sabi diyan, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi inyong sarili o sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay wag magmapuri. So ito yung sabihin nating direktang sagot sa problem na ni-raise ko kanina from the Roman Catholics na ayon sa kanila kailangan mong gumawa para maranasan mo ang biyaya ng Diyos. Hindi, kabaliktaran ng tinuturo ng talatang ito, mga kapatid. Ito po ay biyaya. Napansin niyo yun? Ito po ay kaloob. In other words, ito ay regalo. Hindi ito sweldo, hindi ito reward. Dahil ikaw ay mabuting tao o ikaw ay nakasunod. Ano? Di ba? Malapit na yung Pasko. Ganun yung mentality ng Roman Catholics. Malapit na yung Pasko, kailangan mo magsimbang gabi kasi pag nakompleto mo yun, ano mangyayari? Meron matutupad ang wish mo. No? Ina-apply din nila yun sa kaligtasan. Kapag nasunod mo lahat ng requirements, 7 sacraments, and so on and so forth, magkakaroon ka ng kaligtasan. Kapag gayon, mga kapatid, ang kaligtasan ay reward. Iyon ay sweldo dahil sa iyong ginawa. Taliwas sa sinasabi ng Bible. Ang sabi ng Bible, ang kaligtasan ay hindi daw sa pamamagitan ng gawa upang walang sino man daw ang magmapuri. Ito daw ay regalo, kaloob ng Diyos, biyaya. Kahit hindi ka karapat-dapat, kahit napakamakasalanan mong tao, ibinigay sa iyo ng Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng pananampalataya. No, yung pananampalataya, mga kapatid, aaralan natin yan sa Sola Fide. Pag-aaralan po natin next week kung ano ibig sabihin yan. Pero just to give you an illustration, imperfect illustration, nung ako po ay, alam niyo po, na-opera ako noon, pero hindi ako natuloy maisa lang kasi tumaas yung BP ko, di ko alam. Di ako naman kinakabahan kasi gusto ko na nga umuwi. Ano, ewan ko, parang malapit na akong atakihin. Kala ko katapusan ko na. Ano, kasama ko si Mami Jo noon, ano, alam na yung istorya. Binaba ulit ako from operating room, ano, hinihimas-himas ako ni Mami. So, tapos, na-diagnose, may mga to the echo, may nilagay na sinalin sa akin potassium, ano, hindi ko alam dahil apektado po pala yon, kaya medyo may irregularity sa aking puso. So, yung potassium ay napakasakit. Alam ni Mami, ano, yung pagka dumadalo, ewan ko na ano na kayo no, nalagyan na kayo no, parang dumadalo sa ugat mo, ramdam na ramdam mo. Ang sakit. Ang gusto ko na lang maubos. Lagi ko binabantayan yung potassium kulay yellow. Kailan ba ito mauubos? Sakit. Yung pananampalataya po, ay kagaya po nung ini-inject sa akin potassium. Ano? Yung biyaya po ay yung potassium. Ano? Yung biyaya sa sarili niya ay hindi natin mararanasan kung hindi ito i-inject sa atin. No?
Yung injection na yon na nilagay sa akin, yun po ang pananampalataya. Nare-receive mo yung biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi mo marireceive yung potassium kung hindi ito itinusok sa iyo sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga kapatid, gaano man kaganda ang pinag-aaralan natin tungkol sa biyaya ng Diyos, pero kung hindi mo ito sinampalatayanan si Kristo, hindi mai-inject sa iyo ang biyaya ng kaligtasan. Kailangan mo ang injection ng pananampalataya. Ano po ang layunin ng biyayang ito, mga kapatid? Malapit na tayo. Verse 10, tingnan niyo po, huling talata. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. So dito makikita ho natin, ipiniliwanag ni Apostol Pablo na tayo po ay naging naligtas sa pamamagitan ng biyaya sapagkat tayo po ay kanyang nilalang. Tayo po ay kanyang gawa ng Diyos. Ano po? At ibig sabihin nun, hindi lang nilalang nung tayo nilikha sa kagaya ng pagkalikha kay Adam, kundi ito'y pagiging bago nating nilalang. At ginawa tayong bagong nilalang ng Diyos. Ano ang layunin? Para sa mabubuting gawa. So, hindi natin binabaliwala yung pabubuting gawa kasi pwede nating maisip, biyaya lang pala tayo naligtas eh. So, kahit magmamuhay na ako ng padalos-dalos, kahit ako ay mamuhay na sa kasalanan, it doesn't really matter. Kasi, ligtas naman na ako, no? Sa biyaya. Well, sabi ng Bible, kung totoo mong naranasan yung biyaya, mamumuhay ka sa mabubuting gawa. Ano kinabahan po nun? Yung mabubuting gawa ay hindi po basis ng ating kaligtasan. Ito po ay resulta, mga kapatid. Resulta ng atin pong kaligtasan. So, yan po ang layunin ng ating pagkakaroon ng pagkaranas ng biyaya. Ito po ay para tayo'y mamuhay sa mabubuting gawa. So sa pagtatapos po natin, mga kapatid, bilang aplikasyon, ano po yung ating dapat maging tugon sa mga katotohanan na ating narinig na ang biyaya ay ang kaligtasan pala rather ay purong biyaya lamang ng Diyos sa ating mga buhay. 4 na P yung gusto kong iwan sa inyo. Unang tugon na dapat nating maranasan ay ang pananampalataya. No, kung hindi ka pa mananampalataya sa mga oras na ito, gaya ng sinabi ko kanina, hindi mo mararanasan yung biyaya na ating pinag-aaralan ngayon kung hindi ka nai-injectionan. No? Kung hindi ka sumasampalataya. So, kailangan mong sumampalataya kay Kristo bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas para maranasan mo ang biyayang kaligtasan. Pangalawa, pagsamba. Yamang nauunawaan mo ang dakilang pag-ibig, ang dakilang awa at biyaya ng Diyos. Kung talaga na-appreciate mo to, walang ibang dadalhin to sa iyong puso kundi pagkamangha. No, kung naiintindihan mo na ikaw hindi karapat-dapat pero minahal ka ng Diyos at iniligtas ka ng Diyos, walang dahilan para hindi mo siya sambahin. Pagsamba. Pangatlo, pagpapakumbaba. No? Walang taong tunay na nakakaintindi ng biyaya ang magiging mayabang. O titingnan niya yung iba na mababa kaysa sa kanyang sarili. Sapagkat alam natin na tayo naligtas dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa magaling tayo. No? Kung gayon, magkakaroon tayo ng mapagkumbabang puso. At panghuli, paggawa ng mabuti. No? Paggawa ng mabuti. Gagawa ka ng mabuti, hindi para maligtas. Ligtas ka na eh. Sumampalataya ka na. Pero gagawa ka ng mabuti bilang tugon mo sa ating Panginoon Diyos na naligtas sa iyo. Gusto mo siyang bigyan ng kasiyahan at kaluguran sa iyong buhay dahil ikaw ay kanyang niligtas. At ang paraan mo para bigyan mo siya ng kaluguran at kasiyahan sa iyong buhay ay ang paggawa mo ng mabuti sa iyong kapatid, sa mga tao sa labas at sa buong lipunan na atin pong kinabibilangan. Purihin po ang ating Panginoon, sola gratia.